Lot, pati na rin ang Yuzhong. Cuneta Astrodome. This is the last game of this match. Kung sino ang mananalo ay magpapatuloy at kung sino ang matatalo ay magpapaalam. We're gonna be helped a little bit more with the annual map change, and that is going to be the expanding rivers. More rotations in terms of the objective takes para sa ating dalawang teams. It also activates yung mga slower heroes in the game para mas lalo silang makahabol para makipagbakbakan. When it comes to the bans, yung growth ng dalawang teams natin all throughout this series, adaptation is there. Yung sinasabi natin na ban dito sa Fanny as well as sa Kalea nandyan para sa TNC, Yuzhong naman para sa Onyx with the Hilda, giving away the Lancelot once again. Yisuchin Katotkacha para sa Onyx Philippines, potentially ang makukuha nila dito. If they are crazy, they're gonna pick the Lunox. Pero hindi, nandun pa rin TNC. Kukunin na ba nila ang alas ni Lancy? Ito na. Kung merong oras para magpakitang gilas, this would be it. Here's a change. Chaknu's gonna be picking the Croc, and it seems like the fans on the red side likes it. Pero ano pa ba? Bakit pa ba natin pinagdebatehan? Alam naman natin ang huling hantungan. It's Lancy with the Lunox picking it up for the last game of the series. This is the game na masasabi ko maganda ang Valentina para sa Onyx Philippines. Good versus Lancelot. Stellar against the Glock. Madami agad dito magiging benefit para sa Onyx Philippines to pick up the Valentina. Ang kailangan na lang nilang gawin ay mas malakas na mid-roam laning stage. Valentina will give them that. Another option, syempre yung Kimi naman na paborito din itong si Super Prince at could be good for their composition. Pinag-iisipan pa rin to na maigi ng Onyx Philippines. And the pickup, it's the Pharsa. It's the Pharsa. Alam mo, ito na yun eh. Parang pwede tayong umabot sa punto na hindi na to tungkol sa draft. Tungkol na lang to sa kung gaano magiging komportable yung mga manlalaro, yung 10 mga nasa entablado na gamitin ng kanilang mga heroes towards making it happen. Continuing their run here in Season 16. And there it goes. The Alice was banned kahit na natalo yan mula sa TNC. They still think that it's a threat. And same could be said para dito sa show na tatanggalin naman ng Phoenix Army. My only wish dito, Hans, para sa ating game number 5. Makita yung mga signature heroes for all of the players. Sinimulan na ni Lancy with the Lunox. Sinimulan na ni Zaida with this Lancelot. At syempre yung Grok ni Chakno. TNC are shopping. Shopping spree para sa kanila. Kinukuha yung gusto nilang makuha. Whereas Onyx, safe place para dito kay Brusco. Kung sakaling siya man na magkagatat-katcha. Safe din para kay King Kong. Ang maganda lang, nakuha ni Super Prince. Isa sa mga paborito niya. But they have to supplement this with a sustained hero, with an initiator, like a Phobius for example. Potentially kukunin din ngayon ng Onyx Philippines. TNC, pwede nilang iban yung Phobius just like in the previous game. Alam mo, napakarami ng mga, fighter gold laners na nakikita natin ng tinatanggal paunti-unti. Is there a possibility na babalik tayo sa marksman gold lane gaya ng nakita natin kani-kanina lamang? 100%. Eto sa Onyx Philippines, ang mahalaga lang is makita nila yung matchup. Sino ba yung makakatapat ni Kelra? Kaya naman siguro red side ang pinili nila. Sa ngayon, mas libre ang draft pattern para sa Onyx Philippines. They're more comfortable. All they need to do now is to secure an initiator, and that is a good ban mula sa TNC. In fact, Onyx Philippines, pwede na nilang i-reveal kung itong Katotkacha ay mapupunta ba sa Rome or sa EXP. Phobius is open para kay Kirk. Tingin ko, ito yung mas magandang option kesa sa Arlot. This is such a decision para kay Kirk kung ano ang kanyang gagamitin. Wolf has already brought out the Phobius, and that is exactly what Onyx PH is gonna be picking up para sa kanilang XP laner. Now the choice is on TNC. And Lapu-Lapu, pero hindi babalik sa Granger. Uranus is such a good pick para sa TNC. Now Onyx, sasabayan mo ba kailan itong Granger? Harit ang pinili. Best picks na to. Game number 5. Hans, grabe!
masaya ang lahat. Halos fan service na to. Ganon kaganda ang draft na nakita natin sa dalawang teams. Fan service in a pressure situation. Onyx PH looking to find that path para madepensahan ang kanilang Emerald Championship. Standing in their way are TNC Pro Team na naghahanap ng kanilang pagkakataon. Is this it? This is it. Best pick versus best pick. Harit ni Kelra, Grak ni Chakdu. Oh my God! TNC, Onyx PH, give us your biggest cheers! Burrito, Wami, take this away! Isang panalo na lang ang hinahanap ng dalawang kupunan dito sa game number 5 ng TNC Pro Team kontra Onyx Philippines, the defending M-Series champions. Ngayon ay nanganganib na, pero sa laban na ito ay makikita natin kung sino nga ba ang makakaangat, ang kidlat ng Sonic Republic o ang apoy ng Phoenix Army. Men, alam mo, ang kapanapanabik dito, nilabas na lahat ng best pick. Nilabas na si Pikachu, nilabas na si Amidamaru, nilabas na sino pa ba? Si Si Agumon! Si Agumon, nilabas na si Si Nezuko! Si Nezuko, si Dark Magician. Pre, Lahat lumabas na rin si Ippo Mokonochi! Men, ibang klase talaga. Sobrang historic na larong ito. Sa sobrang init, kinailangan ibalik sa Cuneta Astrodome! Oo nga, napakatindi talaga. Men, nakita natin at nararamdaman ng Phoenix Army at ng Sonic Republic na talagang sumisigaw at ibinibigay ang lahat ng meron sila. Oo. At kasama pa yung lumang picture ni Chuck dyan. Mainit. Ayan, Hindi nga ata si Chuck na yun, pare. Hindi ko ba? Hindi, siya yun, siya yun. Ay, siya ba yun? Yun yung Happy Father Days. Di ba? Happy Father Days. Madami. Madaming araw para sa mga tatay. Shoutout sa mga tatay na nanonood din dito ngayon. Yan. In a jam-pack Cuneta Astrodome, mga pare koy. Nakikita nyo naman kung gaano kaingay ang ating mga crowds. Sonic Republic man or Phoenix Army, lahat talaga ay ibang klase ang aura. Grabe, oh. Talagang nagtatayuan pa, nagsisigawan. Asan yung muse ng Onyx Pin? Ay! Ayan na. Start him yang, pare koy. Oh. Start him yang, oh. W's in the chat, pare. Oh, ay! Ayan. Palaban, oh. Oh, ayan na, palaban na. Pare, yung pa yung season Ayan na, ayan na. May merch pa. Grabe, oh. Available ba yung merch na yan? Oh, mga pare, saan ba natin pwede makita yan? Siyempre sa Superfan City, no? Oo, punta na kayo. Punta na kayo, guys. Kung mapapadaan po kayo dito sa Cuneta Astrodome, napakadami po nating merch. And ito na, pinag-game 5 lang. Gusto pa manalo. Ay! Saan galing yan? Saan galing yan? Saan side yan? Sa TNC. Ay, sa TNC, nako. Ay. May 25 seconds ang Onyx Philippines para sumagot. Ano ba, may? Ano ba? Ay! Ayan na. Ayan. May emote na. Shoutout kay waifu. Oh, shoutout kay waifu. Grabe yung sigawan dito, men. Hindi na kailangan mag-type. Nako. May wipes pa, may wipes. Naglabas. Umiiyak na. Naglabas pa ng wipes. Men, ibang klase ang Ibang energy. klase. Oy, shoutout sa next play, boss. Sobrang OG naman yan, pre. Sobrang OG, pre. May naka-blacklist pa. Ayan. Okay. Eto na. Nandito na tayo, okay. Seryoso na ulit tayo, mga pare. Dahil mabigat at malalim ang mga susunod na kaganapan dito as we go back to the land of dawn. Laglaga ng ating makikita semifinals bout between Onyx Philippines and TNC Pro Team. Tulad lamang na sinabi ng ating mga panelists doon sa taas, men, mga comfort picks na ang ating nakikita, pre. Oo. Fan service na nga kung titignan. Lahat ng mga best pick nagsilabasan. Kaya nga nasabi natin, nilabas na si Pikachu, nilabas na si Agumon. Lahat na ay ibinitaw na nga dito ng TNC ng Onyx. Hindi naman katakatakat, hindi mo naman masisisi itong dalawang kumpunan na ito dahil, again, kung sino ang matatalo dito ay mamamaalam sa kanilang pangarap Oo. patungo sa M7. Tsaka imagine mo, men, nung season 16 regular season, wait lang, Super Freeze, Aray, medyo delikado makakapag wings by wings palabas. Napakasakit naman kasi talaga ng Grok ni Chakdu. But going back doon sa sinasabi ko sa iyo, Burrito, during the regular season, walang makapagsada na aabot yung TNC sa ganitong klaseng postura. Oo. Nadadali nila ang Aurora Gaming ng Onyx Philippines into 5 games. Oo, ang dami pa nga mga nagsasabi sa TNC Pro Team. Ang dami mga bashers na na tungkol sa performance ni Chakdu, sa performance ni Lancy, pero pinatutuya rin nila ngayon lalo na ito si Wow!
nakakuha na ng first blood. At hindi pa tapos ang mga dashes dito from Zaida. At kailangan mag-recall ng dalawang miyembro ng Onyx. That's first blood para dito kay Zaida. At tapatan din ni Benny Cutie at Kenra dito. Tale as old as time, kung babalikan natin ang history ng dalawang manlalaro na ito, ay ilang beses na rin nagkita si Kenra at Benny Cutie sa gold lane. Mapaanong meta man yan, mapa-fighter or marksman. Yan, babalik tayo dito sa pinakaunang pagong. Agara na magda-dark dito si Lancy. At maukuha na nga nila ang unang pagong ng larong ito. Hindi pa nagre-retribution si Zaida. Agaw baka ng orange. Si Super Friends, mabibilit na mag-wings by wings. Si Kirk ay sumama na rin. Pero level 4 lamang siya. Ngayon, si Brusco ay tutulungan lamang itong mga miyembro ng Onyx PH at si King Kong na makuha yung kanyang orange. Bakit ang laki ng oras na nakakain ni King Kong para kunin yung kanyang purple at naagaw pa. Naku, napakasama nito para sa Onyx Philippines. At ito na nga, yung Uranus effect para dito sa side ng TNC. Pero agaran din naman itong matutunaw. Hindi man nakuha ni King Kong ang orange buff. Nakitin naman niya ang buhay ni Trimar. Sulit pa rin, no? Pero si Zaida, men, ito talaga yung pinag-uusapan talaga dito sa buong kabuuan ng series. Actually, sa kabuuan ng season 16, marami nagsasabi na itong player na to ay talagang may buhat factor. At pinatutunayan niya dito sa very stage na to. Matagal-tagal na natin nakikita sa liga si Zaida. At may oras pa nga na naging substitute siya ni Carl TZ. At siguro no, hindi siya masyado nabibigyan ng oras para na magpakitang gilas. Pero ngayon na siya ang starting and only jungle na side ng TNC Pro Team. Ibang may pinapakita siya na pwedeng pusuan ng buong Phoenix Army. Oo. At saka yun naman talaga yung mentalidad ng Phoenix Army. No? Kaya nga yung tagline nila na always rise, only rise. Oo. Lahat na ng mga rise binigay na ng TNC dito kasi hindi sila napapagod lumaban ng lumaban hanggat kaya ilalaban natin. Pero ang kanilang kalaban dito again is the defending champions of the M Series, Onyx Philippines. May puso ng kampiyon. Nanganapin na nga nila si Zaida. Chakno half HP as well. Si Trimar ay tumatangke. Pero mukhang wala namang magkakapalitan doon sa laban na yun. Nako, ngayon si Kirk ay kailangan nang bumalik sa kanyang linya. Ganun din naman si Chakno. Mabilis na clear wave ang gagawin ni Nancy. Nagiging tahimik na bukod doon sa naging unang tagpo sa orange buff. Itong laban na ito, si Kera Aray ko nangangaroy, napilitan mag-Zaman Force. And Zaman Force na defensive yung nangyari doon, pre. Oo. Lancy and Zaida ngayon susubok kumuha ng pagong. Medyo malayo si King Kong kaya naman secured na ang pagong na ito sa kamay ng TNC Pro Team. Wow. At muli hindi gagamitan ni Zaida ng retribution ito. Recta purple ba mata dito, Burrito? Guguluhin ata nila. Hoy! Ako tumama yung tectonic charge! Wala atang wings by wings! At lumipad na nga ng tuluyan si Super Prince dahil napatay siya ni Zaida. Nang bigla na naman ang Mamba, tumuklaw ng ibon at nakakuha ng isa. At dahil dyan, Zaida, makakasecure ba ata ng purple? May nahihirapan na dito ang Onyx Philippines, lalo na si King Kong. Even though na hindi pa siya namamatay, pero inuubusan siya ng mga resources dito. Ginugutom ang hari ng jungle dito ng Onyx PH. And 0-3-0 start para kay Super Prince. Mukhang ang hinanap ng TNC Pro Team ay butasin ang gitna para sa Onyx Philippines. Ang captain ng Super Family na laging inaasahan ng Onyx Philippines na gumawa ng play. Oo, ito yung bibihirang pagkakataon na nakikita natin si Super Prince na isipin mo 5-minute mark pa lang, 3 death na kagad kay Super Prince. Hindi ito yung hindi ito yung Super Prince na nakikita natin. Or kung ito man, ibang klase ang atensyon na binigay sa kanila ng TNC. Ay, para bang dinisenyo ng TNC Pro Team ang kanilang rotation para butasin ang mid lane. Yeah. At nakita natin yung lahat ng kills, 100% ng kills ng TNC ay patungo sa Onyx Philippines. And in the 5-minute mark ay narito na nga tayo to a 3K gold lead sa favor ng Phoenix Army. Trimar ngayon, binubrusko na ang dalawang miyembro ng Onyx Philippines sa likod ng tore ng gold lane. Maukuha pa nga nila ang tore na ito. Grabe, napakaganda ng start para sa TNC Pro Team. Ang hirap ng kalagayan ng Onyx PH dito pero hindi pa rin naman imposible. 3.4K ang hawak ng TNC. Ang Onyx PH ay pinipilit pa rin na bigyan ng farm. Itong si Kelra, though hindi pa naman siya namamatay. Pero si Benny Cutie gayon din naman. Kaya lang ang problema, nakabasag din ng tore. Ay think lamang na rin siya in terms of gold dito kay Kelra. So ang dami, nagpa-pile up na yung mga problema ng Onyx. At
At yung mga problema ng yun ay pwede ring masolusyonan aside ng Onyx Philippines kung sakaling makakuha sila ng isang magandang team fight for this turtle take. Pero napakalaking risk nun. At tignan mo naman yung pader na nanggaling kay Chakno, delaying 3 members coming in from Onyx Philippines at nilalayo, binubugaw niya palayo doon sa pangatlong pagong. And that's gonna be the turtle snake. Chakno misses the wild charge. Pero si King Kong ay napilitang mag-traceless sa kanyang kamatayan. Oh my goodness, namatay na rin si King Kong. Naagaw lahat ng objective dito ng TNC. May si Zaide naghahanap na magiging target. Lipat lamang si Super Prince. Nasa lubong ni Trimar. Hindi yata nila mapipigilan yung pasag ng Torres sa may bandang gitna. Wow. Lumaki lamang at lumobo ang gold lead ng Phoenix Army. 5,000 na ang kanilang hinahawak against Onyx Philippines. At medyo nahihirapan na talaga ang Onyx Philippines maghanap ng magandang team fight. Pakiramdam ko at this point, hintayin na lang yung susunod na Lord at maghanap ng laban kung saan lamang sila in terms of the box. Parang gano'n na nga ang pwedeng gawin dito ng Onyx Base. Hindi nila pwedeng ipilit kasi kapag namatay ng tuloy-tuloy itong si Kera or even itong si King Kong, lalo na't madagdagan ang death dito ni Super Prince, ay lalo pa silang mahihirapan. Pinate lamang yung Feather Strike. Nakita mo yun? Trimar inside the jungle of Onyx Philippines baits out the Feathered Airstrike at mukhang magkakat pa si Chakno. Gagamitin na naman ang Guardian's Barrier. Mukhang makakahanap si Chakno ng angulo pero medyo mataming mga miyembro ng Onyx Philippines doon. Oo, may flicker din na available si Chakno nag-aamba at pwedeng ilatag yung kanyang tech charge. Hatakin at pipigilan na naman yung malayang pag-farm dito ni King Kong. Ayaw talagang palapitin, pre. Inuunti-unti na ng TNC Pro Team. And for Onyx Philippines, sa mga natitirang key to victory nila ay magkaroon ng isang winning team fight. Lamang sila sa range. Meron silang Barca na hawak. At lalamang din naman pagdating sa late game kapag nakapag-farm na si King Kong. Pero mukhang ayaw nang paabuti ng TNC Pro Team yun. At tanda natin, tournament life ang nakasalalay dito. Ay, si Kirk lumalim na rin. Nagamit yung brilliant! At si Bruce Lee namatay! Kasama pa si Kirk! Oh my goodness, dalawa kagad ang namaalam. So may mga recalls na classic recalls from Trimar. Nararamdaman na ni Trimar ang kanyang kalamangan on this Uranus. At grabe ka, Lancy! Sumasakit na ulo ko sa'yo! Naku, binibiyerti ko ako, Lancy. Napakatindi ng galawan dito ni Lancy, men. The MMR God na pinapatunayan niya na, hindi, ibigay niyo sa akin yung Lunox. Ipapanalo ko to. Ika nga, Lunox wins games para dito sa TNC Pro Team. At mukhang tuloy-tuloy ang kanilang pagpupush. Tignan mo naman yung espasyo na nakukuha ni Chakno at Trimar. Lord secured para dito kay Zaida. 9,000 gold in 9 minutes against Onyx Philippines. Men, nakita na natin na nagkaroon ng pero nandun yung flicker and tech charge. Buti na lamang yung naka-flicker out there dito si Super Prince. Hindi pa tapos dito ang TNC. Sasabog ba? Hindi. Napigilan nila yung pagsabog nung blessing sa middle. Yung Lord ay nasa may bandang gitna. Pero gusto ko sabihin kanina, nakakita na tayo ng 13.5k na gold lead mula sa Aurora Gaming and Team League of Philippines at nabawi yun. And hindi naman imposible para sa Onyx na gawin yun. Malaking challenge para sa Onyx na dumipensa dito. Pinakaunang Lord pa lang naman. As long as walang mapipitas ay sapat ang kanilang wave clear. Elimination match ang Game 5 na ito. In Onyx Philippines, dedepensa against a 9.6k gold lead. A Lord empowered TNC Pro Team. May Holy Shields pa naman doon sa may bandang gitna. Chakno looking for the angle. Concealed play mula sa Mamba. Ang tanong ay kailan siya tutuklaw? Okay, atras muna dito si Kirk. Ang baba po ng buhay ni King Kong. Kailangan niya mag-traceless out. At tagumpay naman ang pagdepensa nila. Pero mayroon pang next wave. Wings by wings para kay Super Friends. At ito ata ang next round, ha? Oo, ayaw pang bitawan ng TNC Pro Team. Tuloy lamang ang kanilang pagpupush. Isang inhibitor turret na ang kanilang nakuha. At naghahanap pa sila ng idadagdag. King Kong half HP. Mahanap pa nila! Oh my goodness! Namaalam na kagad si King Kong dito. 4v5 ang magiging aksyon. Si Zaida ay nagbabasag na rin. Bottom tier turret na lang ang natitira. Ngayon si Kirk ay kailangan na rin kumatras. Sasalubungin na nila yung katapod na narito. At ang TNC Pro Team nag-aantay lang ng pagkakataon. Nag-aapoy na ang Phoenix Army. 29 seconds para sa flicker ng Jack Mamba. At hinihintay na rin nila ang wild charge dito. Ang tech charge ang manggagaling
sa ahas, sa mamba. Pero mukhang hahanapin muna nila si Trimar. Buhay pa rin naman si Trimar. Papasok si Zaida. Sasalubungin ni Kirk. Buhay na rin si Kingdom dito. Nilabag yung Summer Force. Sneakers up. Mapoprotektahan ng Onyx PH yung kanilang base. Bottom tier rin naman. May tech charge na nakaapang. Para dito kay Chuck. Si Trimar, tinan mo naman sinasalo na lang yung damage ng Onyx. Hindi na makaalis sa base ang Super Family at nakakaamoy na ng dugo ang TNC Pro Team. Nag-aapoy ang TNC ngayon. 11,000 gold lead against Onyx. In 39 seconds na lang bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Who would have thought na ang early game ay sobrang magiging pabor sa TNC Pro Team. At ngayon na 30 segundos na lang ang hihintay ng Phoenix Army. Nanganganib na ang tournament life ng M6 World Champions. Men, 11.3k. Kung susumahin, napakaraming items na lamang yan. Tingnan mo naman, halos papuno na rin ang item dito si Zaida. And ito, lalo na itong si Benny Cutie na isang item na lang, isang slot na lang ang natitira para sa kanyang malak yung kanyang item. At yung Lord ay nandito na, wala atang chance ang Onyx PH na makuha itong Lord or i-contest man lang. Kailangan nilang Delikado. And that's going to be the Lord secured para sa TNC Pro Team. Nung regular season ay nag-iibang anyo ata ng playoffs ang TNC. Di natin may tuturo. Dahil ba sa Project Next? Dahil ba sa 2 linggong nagpahinga? Dahil ba sa mga players na inaasam na magpatuloy pa? Ang mga tanong na yan ay masasagot natin sa patuloy na pag-push ng TNC Pro Team in this Lord-empowered mid-lane wave. Dedepensa na ang Onyx Philippines sa kanilang huling tsansa na patunayan ang kanilang sarili sa playoffs ng Season 16. Nag-recall na si Brusco, sama-sama na at kapit-bisig na ang Super Family. Lord ay nasa may bandang gitna. Ngayon ay nakalapit na ito at pwede na ata mag-base up dito ang TNC Pro Team. At tuluyan na nga at ang papabagsakin ng Phoenix Army ang M6 Champs at maglalagablab sa lower bracket finals. And the biggest upset of Season 16. TNC Pro Team eliminates Onyx Philippines. At tumatalon sa saya ang TNC. Matapos ang ilang seasons sa kanilang paghihirap, ito na ang pinakamalayong naiatim nila mula sa Season 9. Ang bagong Phoenix Army ay nag-aapoy sa playoffs ng Season 16. Grabe ang paglagablab. Tuloy-tuloy ang pag-ahon. From only rice, from kung ano-ano ng mga rice ang mga inilatag dito ng TNC. At ito na ata ang pagkakataon. The Hito Max combo. Andyan si Chakno, andyan si Benny Cutie. Nagsama-sama na sila lahat. At ito na ata ang chance nila. At ito na yun, the end of the story para sa Onyx Philippines para sa Season 16. Ang ating defending world champions. Champions Arena. Palakpakan pa rin natin ang Onyx Philippines. M6 World Champions takes their bow sa Season 16. At TNC Pro Team ay magpapatuloy para ipagpatuloy ang storya na kanilang naiulat. Pumunta na tayo sa ating main stage kasama ang ating hosts. Super Family, it was one hell of a series. But Onyx Philippines, unfortunately, their time is up in Season 16. Still commentations, napakarami ang nanood. Kelra, you've been going up against your former teammates. There's a lot of memories wrapping that up back when you were still in Omega. Chaknu, Etomax, they were really hugging you all throughout. What was the feeling like that you had to go up against them dito mismo sa sitwasyon na to? Unang-una malungkot kasi dito pa kami nagkatapat since gusto ko rin sila makasama. Sana sa international kami magsama nila. Eto Max kasi syempre former teammate ko nga. Kaya panalo na lang nila para sa amin. That is the reminder for Kelra. King Kong, I know this is not the result that you've wanted, pero sigurado ko na manalo o matalo, the Sonics, the super fans, your community is there to back you up. Tama ba? They have confirmed that 100%.
And from your heart, what is your message to every single super fan from Onyx Philippines that have supported you from day one? Sa lahat ng Sonics, thank you so much sa walang sawang suporta since day one. Pangako namin sa inyo na babalik kami next season na better versions ng bawat isa namin. Thank you so much. Champions Arena, please give it up once more for Onyx Philippines! You may now make your last walk of the season. It was quite an undeniable effort from the Super family. Struggled, but still persevered. And now, their best finish since Season 9. Phoenix Rising, give it up for your winners, TNC Pro Team! Oh my goodness, what an effort, Zaida. Almira, I cannot process things right now. You go ahead. Zaida, you did a good job. Nasasabihan kang king of junglers ng mga casters. Ano ang masasabi mo? You are king of the King of junglers. ng mga casters. Ano ang masasabi mo? Tingin mo ikaw na ba yun? King of the junglers. Do you accept that? Yung mga coaches ko yung dahilan kaya naging ganito yung performance ko ngayon. Tas pati sa mga kampi ko na rin sa tiwala nilang binibigay sa akin. Kaya, Alam mo, Zaida, absolute cinema ang lahat ng mga naging series nyo dito. 3 series in the playoffs, lahat dumating sa 5 games. Paano nyo nakokontrol to? Hindi ba kayo napapagod? Saan nyo hinuhugot yung lakas nyo para magpatuloy? siguro Chuck Mamba effect kasi dito sa amin si Bunak. And I think the Phoenix Army agrees. I'm gonna toss it over to Benny Cutie. Benny, congratulations. Tinanong ko si Kelra kanina, your former teammate. I know you, Chaknu, eto Max, there were some times na kayo talaga yung magkakasama but now you had to go up against them. Pero sa susunod nyong laban, ang makakalaban mo naman ay yung mga dati mong kakampi sa Team Liquid Philippines. How are you feeling about that? Or are you just happy that you made it here right now? Hello. Syempre super happy na makakatapat ko sila ngayon this time sa playoffs. And even though na hindi ako nakakaisa sa kanila sa regular season, gagawin namin yung best namin para matalo sila. And happy din ako kasi sila yung MEC champion tapos sila rin yung defending champion ng MPL. Mira? For coach naman, tinalo nyo ang defending world champion! So sa tingin nyo ba matatawag kayong contenders for the Immortal Cup? Tingin ko naman sa pusong pinapakita namin sa playoffs, tingin ko, syempre, kakapat-dapat din naman kami kasi hindi rin talaga kami sumusuko eh. Tsaka yung effort ng mga players ko, sobrang Never give up. From dark horses to now contenders. Coach, eto Max, this organization, TNC, they were waiting for this for such a long time. Napakaraming mga beses na nasa pinakaibaba kayo and you've experienced that. Anong nagbago in this last 2 seasons? Anong meron ng TNC ngayon na tsak mamahalin ng Phoenix Army? Siguro, para sa akin kasi yung buo-buo ng TNC mula players hanggang staff tapos coaching staff, parang lahat kami talaga parang redemption para sa amin kasi galing kami sa iba't ibang team tapos nagsama-sama ulit kami tapos yun nga, sobrang nakakatawa na TNC nabigyan namin ng ganito kasi sobrang deserving rin talaga nila manalo eh. Grabe rin yung support na binibigay nila sa amin. Coach Eto Max, maraming salamat. Almira, sisingit ko lang ng konti ha. I think it's time that we give this man some props. Lancy, you deserve to hold the mic this time. There were so much criticism for you all over social media. Umabot sa punto na yung kailangan mong gamitin is Lunox lang. Pero nag-MVP ka nung game number 3. What does this say about your character as a mid laner na dapat abangan ng iba sa mga members ngayon? Ano
Ano bang meron kay Lansing ngayon? Kasi ang daming kritisismo, ang daming, there's a lot of disrespect on your name. Anong gusto mong patunayan sa kanila heading into your next match? Siguro nagpapalakas lang sa akin yung tiwala ko lang sa sarili ko. Kahit na ang dami na nilang nag-ano sa akin, buo pa lang talaga tiwala ko sa sarili ko eh. Tsaka sa mga katim ko, yun lang. Just all for himself. He wants to prove something to himself, Almira. right. I think we still have one more person to talk to. Chuck Mamba. Chuck Nu, last time na umabot ka sa finals was season 9. So paano ka makikisigurado na makakaabot ka sa grand finals at to receive your first MPL PH Championship? Ano? Hindi ba mawala yun? Siyempre po, si Chuck Nu. Chuck Nu, yung huling beses na nakarating ka sa finals was season 9. Ngayon, malapit ka na doon. Ano ang dapat nyong gawin? Ano ang kailangan naming makita sa Chuck Nu para makarating sa finals at maabot yung championship? Paano ka makikisiguro? Alam mo, naubos. Hindi. Ano yun? Naubos kasi yung sagot ko sa game ko kanina eh. Kumbaga, bumawi na lang sa game. Alam mo, Chuck, ito ang hindi naubos. Ang suporta ng Phoenix Army. Chuck Nu, they were here with you. Sinusundan ka nila kahit saan ka man magpunta. Ano ang masasabi mo sa suporta and supporters of TNC? Yan, thank you sa lahat ng tao dito, pati sa Onyx, lahat. Pati yung cameraman. Thank you sa inyo. I love that! You love to see the charisma once more. Moving on to the next stage of the playoffs. Give it up for your winners, TNC Pro Team! Oh, Almira, what a day. What a series and what a time to be alive for MLBB. At ginulat talaga tayo ng TNC. Laging may game 5. Alright, the Phoenix has risen to face another day at the playoffs. Marami pa tayong makikita na mga laban not only from TNC but also from Team Liquid Philippines. The matter at hand is, iba na ang magiging tema ng ating kwento mula sa ngayon kasi from a best of 5, it's gonna be a best of 7 tomorrow. But that's for another conversation. Sa ngayon, ibalik muna natin sa ating panel. Puso ang sinabing word ni Eto Max sa laban na to. Nakita naman natin na pinakita ng TNC ang buong pusong lakas nila dito sa laban na to. At hindi lang yan, yung improvements mula sa TNC mula doon sa regular season heading into the playoffs, nakita natin sa lahat ng kanilang mga miyembro. That includes Zaida, that includes Chuck Nu, that includes Lancy, that includes yung coaching staff na nakita natin binigyan ng napakagandang draft. Itong kanilang mga players. Eventually, nakita natin ang mga best picks ng TNC that worked in their favor. Simulan na natin syempre sa first pick na Lancelot mula kay Zaida na nakakuha ng first blood sa laro na to, which set the tempo up for the team. Nakita mo naman yung opening na yon. This is a kill para kay Zaida na was actually set up by both Lancy and Jaco in the mid lane. Tapos ito namang si Trimar na nagbigyan din ng kanyang signature na Uranus pick na dati ay gumagamit talaga ng TP para lang talaga mang-aura sa kalaban in this game. Game number 5 versus Onyx Philippines. Hindi rin nagbago etong si Trimar. Ganun kasolido ang confidence nitong si Trimar and eventually Benny Cutie nailing the kills after kills with this Granger. Strong lane winning against Kelra. Lahat ng mga players ng TNC in their respective lanes nagawa yung trabaho nila at tinalo yung mga katapat nila sa Onyx Philippines. Lane to lane diff para sa TNC and nakita natin na sila na nga ang nanguna sa laban na to. Wolf, this was a story of hunger. Kasi nilabas na lahat ng mga ace player nilabas na lahat ng mga ultimate strategy. Talaga? Pero sa puntong ito, TNC mas gutom
na maabot yung kanilang mga gustong mithiin, which is to not only achieve a better record set from seasons ago, kundi pati na rin ang makarating sa M7 World Championship for the first time in organization history. What a way to end this and what a way to showcase what they can do. Isipin mo, iba to. Ang tindi. Wala na akong masabi. Wala. Oh my gosh, The bro. best- Yeah, dude, go ahead. Best picks. Imagine mo kung ano yung pwede mong ma-achieve kung nakuha mo yung mga best picks. Whereas for Onyx, masasabi naman natin itong si Keldra, maganda naman ang kanyang command, yung pagkakapiloto niya nitong Harry. Isa sa mga paborito niya. Pero ito na rin si Kirk, di ba? Obvious yung isa sa mga signature na mga gusto nating makita mula kay Kirk. Pero, dun sa part nitong si King Kong at itong si Brusco, alam naman natin na kaya nilang gamitin itong mga heroes ito. But this is not the best. Ang pinagtataka ko dito, 0-3 start for Super Prince, one of the best Farsa players we have. Correct. In the world of MLBB, na first blood ni Zaida, dire-diretsong napatay na solo kill ni Lancy dun sa may gitna at hindi na nga nakagamit ng ultimate in such an effective manner for Onyx Philippines. This goes back to how TNC have figured out the meta game. Ang kailangan lang nila gawin, make sure na meron silang river control courtesy of Chakto and Nancy. Make sure nila na nai-invade nila yung jungle and that's courtesy of Zaida. 3mar versus Kirk, alam natin na ito ay magiging 50-50 matchup. There are some players that will say na labang ang Uranus over Phoebus. Some the players will like the Phoebus kasi yung string niya sa first turtle. Pero si 3mar, pinakita niya na labang siya. And then, ito yung mga supporting cast na nilagay ng TNC dun sa first pick na Lancelot nila. And this was the best case scenario para kay Zaida. I have to say, napakataas ng kanilang chance ang manalo every single time na nakakakuha kagad ng kill si Zaida sa unang rotation na ginagawa ng TNC. It's worked so well for them over the last few games. At tinanong ko nga siya kanina, ano bang meron? Paano ba nangyari to? Limang games, 3 beses, 3 araw, maglalaro sila araw-araw if they want to make it to the finals, Wolf. At feeling ko, wag na nilang tigilan. Bukas ang kalaban nila will be TLPH. It's not a best of 5, by the way. So it's going to be a best of 7. Do we expect 7 games from both of the teams? I would love to see them with 7 games. Ganong klaseng bakbakan, draft ng